bulsa, no? Hindi po kami sponsored ng mga kung ano pa. Para lang kasi mahirap po nakadepende ka lang ng mga sponsorship. So, better, mas magagawa namin to sa amin mismo, no? Sa makakilos kami. Kaya, marami napuntahan, no? Palawan, Cagayan, Davao, and then yung Baguio, no? Na ano lang po yung Angeles, yung Pangasinan, at saka yung San Pablo, Laguna. Kasi inubutan ng Baguio, no? Pero, by this coming 2025, ipupulpil po namin lahat yun. Lalo na po, meron upcoming kami sa Mountain Province din, may nag-invite. At saka, Batangas, may nag-message na nga, sa Batangas, meron dito na, ipupulpil po namin lahat yan. May kusina ni Gracia sa Batangas daw. Ha? May kusina ni Gracia. Oo nga, buti siya ni Gracia. Hindi pa ganito. Cloud? Hindi nasa cloud kami, no? Oo, may hirap din. Baka malaglag tayo. Pasok po. Pakisingin po. Yan, 50 pesos lang po, entrance fee. Biro lang. Ayan. Nako. Michael Tedoso is in the house. So, sino ba nakakilala kay Michael Tedoso? Tatlo pala ang ating guest ngayon. Kala ko di darating. So, ayan. Dito ka. Yung mga pogi dito sa tabi ko. Di ba? Ayan, mamaya. Magtotokin si Michael Tedoso. So, sa mga hindi nakakaalam, under din sa amin ito, Brian si Michael Tedoso. Pero hindi namin mamaya, sabihin ko kwento niya. Alright, so, yun nga, no, sa natin, sa ating advocacy, wala kaming pinipili na lahat itatap namin kung sino po yung gusto na mag-talk kami. No? Kahit po konti lang, kahit 20 lang tayo, gagawin natin ang para yung giving back to the community na una-una is advocacy kay Dr. Brian Testigo. Okay, so anyway, pag-unay na natin mag-talk, no, siyempre, tawagin ko muna si Mami Yesia. Mami Yesia, alam ko hindi ka handa no? Kasi isang mic ni Mami Yesia. Para, come here, Mami Yesia. Huwag ka maiiyak. Hindi pa ready yung kanyang magpa-vlog ka ba? Tara. Dito po. Sasayaw daw siya. Yes. Papagalo ako si Mami Yesia. Isa siyang stroke, no? Hindi ba? At saka patient po siya ni Dr. Brian. Okay. Check sino man? Video. Okay. Okay, so mamaya siya, ikaw na magpakilala sa dito ka sa harap. Hindi, dito ka sa harap po. Dito. Okay lang? Magaling ka naman mag-ano. Ano muna pa? Magandang umaga po sa ating. Good morning po sa ating lahat, lalo na kay Doc Brian, sa ating Ironman doctor, kay Ate Shea Kuyigibo, and the woman behind the camera, Mami Ellen. Sige po, sa lahat po nang naririto. Ako nga po si Mami Yesia. Naka-private po yung account ko sa Facebook. So, pero okay lang po dahil patuloy naman pong nagtatag at nag-share tungkol sa ating low-carb advocacy. Asa nga pala sa may-ari ng venue? Si Ma'am Grace. May picture po kami niya sa NLCD. At syempre, bumili ako ng products niya. Di ba? Sa NLCD. So, bakit tayo nariritong lahat? Kahit hindi ako prepare. Ganyan. Siyempre, para po i-share natin ang ating mga testimony, life testimony, bakit ba tayo napapunta sa low carb? So, way back 2021 po, that was historical date na Kuya Dibo. September 7, 2021, when I began my low carb journey, napadaan po sa wall ko si
Dr. Josephine Grace Rohotan. Ano po? So, bilang isang dating guro, I was a retired English teacher. Graduate ko ako sa Lipa City. Kung sino may taga-Batangas dito, Kalahiyan ng Lipa. Mga taga-Batangas eh. Kalahiyan ng Lipa under the helm of dating Governor Mayor Vilma Santos Recto. So, yun po, naging madali sa akin ang paglo-low carb. So, inaral ko. Ba't inaral? Naging paranoid ba ako? Quote unquote. Kasi po yung dalawa ko pong pinsan from Batangas City, si Ate Feli, nag-spike po yung sugar niya. So, nag-birthday siya, and then, after her birthday, unfortunately, she passed away at the age of 60. So, heartbreaking, di po ba? Kasi according to the traditional doctors, sad to say, sabi nila, sige, okay lang, kain lang ng kain, may maintenance naman, ano. Sabi sa Batangas nila, sige nga, ano gare, gayon nga, pwede, kumain ng ano, sige, tinira niya, tayo. So, namatay siya. And the other one is my cousin on mother's side, si Jerry Maham from Marikina. Ano po? Batang-bata pa siya, hindi na siya nakabot ng pag-senior kagaya ko. Kasi 2021 eh. E ngayon, 2024. So, bata pa siya nun. That was 57 or 56. So, salamat sa Diyos. At ako'y 60 na, senior na. So, ang lagi niyan sabi sa akin na pinagyayabang, ay may maintenance. Minsan, huwag ka mag-alala, may maintenance. So, ano naman ang kaso niya? High blood. Sige, inom, barek. Eh, sa Batangas, pagka uminom ka, dahil baysanan eh, nag-ahawak sa kasal, ninong, eh sige, inom, may taga. Ano nangyari? September 19, 2021. Ay, December 19, 2021. Tama ba? Oo. Ganun nga nangyari. So, una pa lang namatay sa Ate Feli, August. Kasi December si Pinsan Jerry. Pero naglo-low carb na ako noon. Na ayaw naman niya maniwala. Basta sige, may ano eh. May maintenance, may kang ganyan. Ayun, nadala rin siya sa ospital at may, ano ba tawag doon, Doc? Cerebral hemorrhage? Yes. Utak? Stroke. Stroke? So, namatay din siya. So, nasa yung maintenance? Kumusta naman, di ba? So, mahirap talagang maniwala sa umpisa na, paano mag-start ng low carb ba? Ano, sabi ng mga rehab therapist ko sa Apex, sa Antipolo, ano, Ma'am Marisa, teacher ka pa naman, nagpapapaniwala ka sa napapanood sa Facebook, kumusta ka naman? Gagaling naman ng doktor. Sabi ko, lahat ng tao ay may galing, pero iba yung karunungan na mula sa Diyos. Sabi ko, iba yung intellectual knowledge kaysa wisdom. At saka, sarili ko to eh. Bakit naman may nangongontra? Sa totoo lang, pati ang anak ko hindi naniniwala. Ayaw naman niwala. Husband ko, hindi rin. Pero, napatuloy ako beyond or against all odds. Ika nga. Kasi sarili ko tayo, katawan ko. Ito yung pinaghihirapan ko, hindi ko nakagdala ng tungkol kasi wala naman lalakarin, baba lang sa grab. Dito po yung aking cementless hips arthroplasty. So, hindi ako nakapalda, hindi nakikita. So, nabulok po yung buto ko dito, right hips. 2014 po ako na surgery. So, yung mga ano talaga, sinasabi ng ortho, mayroon kang osteoarthritis, bumaba yung muscle bone density, etc. and everything. Pero sa biyaya po ng Panginoon, nakilala ko nga po si Doc Bry, ardent follower niya. Ako na-sort ako sa kanya, napatigil nga lang ulit. Pero, syempre babalik, di ba? Babalik ka rin. Ano po, nagtaka yung ortho sa KRLT Mega Clinic, si Dr. Joseph Rojas. I quote his name. So, sabi niya ganyan, sorry po kuya ko. Sabi niya ganyan, ay ano talaga, nag-strengthening exercises. So, pinakita ko sa kanya yung video ko na dumbbells, 5 exercise. So, tinignan niya yung aking x-ray. Sabi, ay, ang ganda, wala namang nasira sa ano niya, sa hips, sa implant, intact. Okay, tuloy niyo po yung low carb. So, nagtanong siya, ano po ba yan? Ganito, ganyan. So, nagtsikahan kami, ganito pala yan. Sige nga. Patuloy niya, sabi niya, itatry ko din. O di ba, saya? Masaya kasi traditional doctor siya. Coming from me, sino ba naman ako? Pasyente lang niya ako na walk-in. Kasi hindi naman siya ortho ko. Pero dahil sa na-share ko sa kanya,
yung low carb, yung ano ba nagawa ng low carb sa akin? Ayun, bumibilis na saya ko. Bumibilis na lakad ko. No? Nung una, hirap na hirap talaga. At sa biyaya ng Panginoon, di na rin po ako nagpapatherapy ngayon. So, menos gastos, di ba? At my age, wala na po akong maintenance. Bagamat sumasablay ang lab test nung nakaraan, bakit ka mo? Kasi DIY po ako. So, sa mga baguhan, huwag po tayo mag-DIY. Coming from my own experience. Mali po. Bakit? Di po ba, Dok? Ano kinain ko? Kumain pala ako ng pasta. Anong pasta? Spaghetti. Nag-birthday po ako ng March 13. Dito po 2024. So, nag-turn 60 po ako. Senior citizen. Certified senior. So, hindi ko po inahiya ang edad ko. Talagang sinasabi ko, kung yung iba, ipinagtatanggol o pinagtatakpan ng edad nila, aba, excuse me, hindi ko kinatagaw ang aking edad. Dahil salamat sa edad na yan, dahil buhay pa tayo, dahil ang Panginoon ang nagbigay. Ano, di ba ba? Ang daming restrictions sa low carb. Ang hirap sa una, di ba? Lalo sa taga Batangas, sabi, kasarap ng lumi di ba? Ay tayo sa lumi at tayo maglulumi ay namin papadyak ang ganyan No. Hindi ako makakasama, bakit may lumi Ay naman Ay sa Antipolo, ano naman na si dinadayo, kasarap naman, bibingka, o yung iba. Bibingka na po, bakit hindi na makakakain ng bibingka? Pero nakakatipid po naman, dumaan na po ang ilang Christmas. Ay hindi naman po ako nakain ng mga ganyan. Talaga. Bibibig ka raw dito. Ay, may bibingka. Excuse me, low carb po yung kaya legit na pwede. So, yun talagang parang sabi natin, hello, boring ba? Di ba? So, bakit kaya yung iba, ano ba? Takot sila kasi siguro dahil naka-public yung account nila, kagaya ni Sir. Sir, ano ba? Dahil maraming bashers, So, yung bashers and haters, ipapray natin. Kasi hindi pa niya po nila nararanasan yung naranasan natin na kaginhawaan. Ano bang binigyan ng low carb sa atin, di po ba? Sabi nila, ano ba, pangmayaman na low carb? Ba, hindi ho Magtanim mo kayo ng okra. Ay, bakit isa sabihin niya, Juan? May okra ho. O, ano pa, may malunggay. Sasamahan niyo lang ho ng itlog. O, tumaas daw cholesterol. Talagang tumaas. Hindi lang naman yung po titingnan. Nandun pa po mga creatinine, triglyceride, at iba't iba pa. At kung tayo naman po nagmamaalam, ay hindi po naman tama. Dahil lalo po tayo nagiging paranoid kagagugin. Based on experience din. Sabi nga na aking BFF, si Ivory Low Carb Diarist, Mami, tigilan mo ang kagagugin. Ay, nga, sorry, pasensya na. Diba? So, patawad sa aking sarili, kagagugin. Ano? Hindi rin po. At saka yung pong tayo minsan, what do you call that? Na titrigger ng ating mga double cards. Ate She, ng ating mga circle of friends. Ay, naku, Mars, sis, huwag ka maganyan. Alam mo ba, si ganito, ganyan, nadala sa ER. Bakit siya nadala sa ER? Nag-do it herself siya, di ba? Kung may private guidance, si Kuya Gibawa. Matchong-matchong Kuya Gibawa. At ang ating paging-paging Dr. Doc Brian, di ba? So, marami po pinagdadaanan. Wala pa naman akong diabetes, pero salamat sa Diyos, wala akong comorbidities. So, bakit ako nag-low carb? Ayun nga, parang, hindi na masasabing family history, pero yung approach, yung change of lifestyle ng mga pinsan ko, first cousin kasi ama niya, kapatid ng nanay ko, o nanay namin pa. Pareho, magkapatid. So, first cousin. So, unang-unang tatanungin, pag nagpa-check up tayo sa traditional doctor, genetics. Di ba? Hindi naman. So, dahil iba na nga ang takbo ng mundo ngayon natin, hindi natin pwedeng sabihin na ganito, ganyan, o ganyan. Pero, sabi din sa Biblia, don't conform in the pattern of this world. Pero sa ibang aspeto naman yun, sa masasama. Ito naman, sa kabutihan, o bakit naman di ka join o makikisali kung makakabuti sa iyo, hindi po ba sa'yo, po? So, okay lang kung sarili mo ang pamilya ang nagpe-persecute sa iyo na ayaw pumaya. Naku, tigilan mo na inaiyan ng arteng-arte mong ikaw TikTok pa, puro ka repost ng Doc Brian, repost share down, no? Hindi, doon ang mga kasaya sa iyo, di ba?
Do what makes you happy. Kunti na lang yung buhay natin sa earth. Hello, kumusta naman tayo? We are blessed. Kasi kagaya ko nga 60 na. Ito, di ba? Buhay. Salamat sa Diyos. No? So, siguro, darating din ang araw na magpa-private account ako. Pero, huwag mo na ngayon. Okay lang naman sa private, public rather. Okay muna sila sa private account. Marami pa rin naman tayong kaibigan na napapag-sharean. On the way pa nga lang dito, yung Grab taxi driver. Diba? Sa biyaya ng Panginoon, na-sharean ko. Na-sharean ko, tuwan-tuwa siya. Frederico Gonzalez. Tuwan-tuwa siya. Ginawa niya yung program ni Doc Bry. Nakita niya, sabi niya, ay, naku, thank you Lord. Makakapag-umpisa ako, ganyan pala yan. Hindi pala yan diet, journey pala yan. No, di ba? Hindi mo kakilala, pero dahil may calling ka ng Lord, aba, ito na. Ito ng pagkakataon, sige. Napunta tayo sa mall. Chika-chika, habang mahaba ang pila. Pwede tayo mag-share ng low carb, di ba? Dahil hindi naman marites ang sinasabi natin. Masaya naman. Natutuwa pa nga sila pag sinabi mong senior ka na. Ay, talaga po, senior po kayo. Ano pong ganito, ganyan. O, di ba mai-share mo? Hindi naman marites yun eh. Nakakatuwa na ibahagi natin. Mahirap po talaga sa una dahil yung maraming ang restriction at saka sasabihin mong mahal ang bilihin. Pero hindi naman. Dahil 2 times a day ka nga lang kumakain. Minsan, 1 meal a day. Pag sobra-sobrang busog mo. Lalo na po kung baka ang kinakain natin. May pagkabigat sa tiyan. Ano po? Dati po, ang timbang ko, nung hindi pa po ako nag-low carb, ay 155. 32 po ang bayawang ko. Dahil po nung ako ay nag-teacher, nag-tuturo pa po. Sorry, wala akong slide kasi hindi ko alam na mag-skip ako para naipakita ko sa inyo sana kung gano'n ako kataba noon. Sobrang taba. At saka yung mga skin rashes, yung sinasabi lagi ni Doc sa kanyang live, totoo po yun. Pag sobrang kain mo ng tinapay, nako, wagas, 101%. Nangangati. Talagang aprobado po yun. Kahit hindi pong mararanasan din siguro pag sobra. Ewan ko, dahil siguro sa Reyna, ayun, rashes. At saka yung mga eczema sa paa. Noon po, may mga ganun din po ako din nararamdaman sa paa. Pero hindi naman ako diabetic. So, sa sugar, tumataas, nag-i-spike. Lalo ngayon po na mag-Christmas season, di ba, Mami Ellen? Christmas season, ang sarap ng grape. Pero, ang grapes ay pataas, pababa, pataas, therapy talaga. Therapy tayo. Matutuwa ka dahil pag nag-check ka ng sugar mo, ay nako. Ano pa? Pumelo, ang taas din. No? Parang ang lungkot, sabi nila, ng mga bashers sa native. Parang kalungkot ng low carb, ipapasko, lahat ng prutas ay tinda diyan sa bayan. Oo nga eh. Pero kung isipin po natin ang kapalit ay kalusugan natin. Health is wealthy po ba? Lalo ngayon, talagang bibihira na po sa senior ang walang sakit na iniinda. Ay, excuse me. Kahit doon sa subdivision namin na talagang kakaiba. Talagang yung gout niya dito, halos nakaganyan na siya, gaganyan-ganyan ang laki. O diba? Eh kung 60 ka at ganyan-ganyan ka naman, di ba? TikTok ka, sabi, ang ganda, At mga estudyante ko na, ma'am, ano nangyari? Ba't ka nagkakaroon? Mag-usap tayo, di ba? Hindi yung magyayabang, hindi po biyaya po ito ng Panginoon. Kung tinatanggap natin, ibinabahagi natin, huwag naman tayong selfish na ikalawang bonus na nga lang po yung nagpaporma ang katawan natin. Pero yung wala kang nararamdamang ika rito, hindi ka makagala sa mall, ngayon, gala pa mo. Hindi po ba? Masaya talaga. Saka yung age po natin, lalo po tayong mga babae, huwag po natin ikahihiyain. Lahat po tayo doon pupunta. Aging gracefully. Di po ba? Lahat po, lahat naman po nagiging senior. Kaya yung pong mga kabataan, excuse me, tabi-tabi man, talagang mga impolite sa ating mga senior ay talagang kayo namang dapat pagsabihan. Aba, tatanda ka rin. Gusto ka naman. Di ba? So, yun po marami kong talagang isi-share sa low carb journey. So, kung kulang talaga ang oras, pero dapat pagsalitay naman natin yung may very good testimony. Si Ma'am, ano po ba? May bukol. Si
Sir Michael, sige po. Maraming salamat po. Maganda. Thank you so much, Ma'am Iliasya, no? Galing ng Antipolo, no? Yes, coming all the way from Antipolo, no? At hindi pa siya ready yan, ha? Hindi pa siya para ready. Oo, nabigla pa siya, no? Ano kaya pag-ready si Ma'am Iliasya, no? Yun lang. Okay, anyway, Yes. May tungkod ka pa nun. may tungkol ka pa nun, di ba? May tungkod. May tungkod. Ayun, wala. Ngayon, wala na, oh. Forever life. Yeah, so anyway, palakpakan natin si Mami Iliasya. Alright, no? So, ito next, no? Sa mga siguro, kilala nyo na masyadong mainit sa social media. Masyadong controversy, no? Ang Spider-Man ng low carb community. No, pero sa mga nakakasubaybay sa kanya, siguro nakikita niya dami yung basher, no? Bakit pa namin siya all the way is denied namin. No? Yung nakikita kasi natin sa social media, not to defend him, pwede kasing ano yung saan tayo mas nakikilala, no? Parang billing or parang kontrabida, minsan ganyan yung natin. So, kanya-kanya tayong kanya-kanya tayong niche kung tawagin. Pero, wag lang natin basta tayo magbase yung nakita natin sa social media. Kasi mas makikilala natin sila pagka nakaharap ko sila ng personal. At eto, akala ko napakatapang, natakot ako dito ng una. Akala ko kakainam ng buhay eh. No? Pero nung nakakausap po namin, sobrang napaka-soft spoken at napakabait naman, no? Kaya, tinulungan namin ni Doc Brian, yung sa kanyang ginagawa. Kasi medyo, nag-underweight ka na una, no? So ngayon, ito na siya, no? I would like to introduce to you our guest, second guest, Sir Michael Tedoso. Good afternoon. Sasayaw daw yan. Kasi it's either tatumbling siya or sasayaw siya. Yun yung talaga yung gagawin niya. So anyway, ang pagkat mo yun, parang muna ka nagkilala, mas matangkat ako sa'yo Nakatangkat ko na. Hindi, actually, before, talagang di mo pumayad siya, Dok, no? Talagang nag-underweight po siya ng kilo. 10. 50? Ilan yung 10 kilogram. 10 kilogram underweight. Oo, ngayon, weight mo? 57. 57. So, nahabol naman ni Sir Michael, no? By the help ng din ng guidance ni Doc Brian sa kanya. Ang history kasi niya, no? Matanong natin, ano ba yung sakit mo before and bakit ka ba nalapit sa low carb? Nangihina. Saka, yun lang, mabilis mapagod. Saka yung sugat sa paa, hindi gumagaling. Mag-1 year na. So, yun, no? Meron siyang sugat na hindi gumagaling. No? And then, meron din siyang bisyo dati. Ano ba yung bisyo mo? Halak saka sigarilyo. Yes, so chain smoker and alcoholic, no? Talagang gabi-gabi halos yun lang ang tubig mo, no? So tapos, ano yung nag-push kay Sir Michael para mapunta sa low carb? Katulad natin lahat, no? Na-push tayo dahil sa sakit natin. Kaya yung mga sakit niyo po, in any way, dapat pasalamatan natin. Kasi kung hindi naman dahil sa sakit niyo, hindi nyo matatagpuan yung low carb eh. At hindi nyo malalaman na yung low carb din pala magpapaayos sa health niyo. At hindi lang yun. One way or another, hindi nyo alam yung nakwentuhan yung kamag-anak, kaibigan, na may mga diabetes din, na may mga iniindang sakit na nasabihan nyo, naniwala sa inyo, at ngayon magaling na. Diba parang na rin kayo nakasagit ng buhay? No, kaya yung mga sakit natin, huwag natin siyang tingnan as negative alone. Minsan, kailangan mo siyang daanan eh. No? Para doon mo yung magiging susi mo, para makatulad si Sir Michael, no? Alcoholics, chain smoker, no? Yun yung niya dati, wala naman siyang pakialam eh. Pero bakit siya nagbago? No? Pinamakin siya ng sugat na hindi gumagaling. After that, no, nasabihan siya ng kapatid mo, no? Na try mo mag-low carb. Ano nangyari nung nag-low carb ka? Pumogi.
naging okay na ako. Oo. Una, nag-exercise ako, pero hindi siya gumagaling. Pero nung nag-low carb ako, doon ko nakita ang tiyantik nawawala hanggang sa tumuyo na. Yes, no? So, Gano'n nakatagal yung sugat? gano'ng katagal ito? 1 year. 1 year, hindi gumagaling. No, at alam ko athlete sport lang. Kasi, sabi ko, trabaho ko kasi nagde-deliver grab. Tapos, tag-ulan. Sabi ko, siguro, tag-ulan lang kaya hindi gumagaling, lagi nakasapatos. Pero napapansin ko, ilang buwan na, hindi pa rin gumagaling hanggang sa pansin ko, taon na to ah. Kaya sabi ko, hindi na to normal na sugat. Hindi na Hindi mo athlete sport. alam na diabetic. Hindi ko ako nagpapacheck. Hindi niya alam na diabetic siya, pero ang nanay mo diabetic, di ba? So, hindi rin niya alam. At kaya pala hindi gumagaling, si diabetic siya. So, Very good example, Kuya Kibo, ng akala nila healthy sila. Akala nila wala silang sakit. Como malakas ang pakiramdam. Pero hindi pala okay. yes. So, after that, hindi lang yun yung address. So, nung nakikita na namin siya nag-locker, siyempre, maraming naging basher. Kasi, OMAD ginagawang before, di ba? Puro OMAD, 1 meal a day, plus parang carnivore siya. So, nag-reach out kami dito sa kanya to check. Kasi ano ba yung parameters niya, ano yung mga, kasi hindi siya nagpapalag. No? So, by the help of Doc Brian, for free, pinalag po siya ni Doc Brian para makita. No? And then, doon nakita yung unang laboratory niya is mataas ang FPS mo. No? So, yun lang naman, no? Okay ang prayer niya, okay ang liver niya. Yun lang, mataas ang kanyang FPS. And then, by the help din of Doc Brian and Mami Ellen, no, nag-donate siya ng glucometer and pang-BP. No? Kasi ako dyan, no, nung pinigay sa kanya para ma-monitor namin ng ayos. No? So, habang naka-under ko sa program namin, nag-send siya ng mga food. No? At tapos talagang super clean yung ginagawa niya. Tapos before, hindi mo pa na-incorporate yung exercise, no? Wala pa. Puro low carb fasting, tumbling, dancing, no? Wala pang buhat. Pero since nung under sa amin, nagbuhat siya, no? Ngayon, nagda-dumbbells siya. Kaya nag-increase na yung kanyang, no? And then after that, habang monitor, napakaganda po ng kanyang BP at ng kanyang sugar. No? Ano masasabi mo? No? Kasi, actually, hindi ko na babanggitin, no? Yung kanyang latest tagline, no? Pero actually, sinasabi ko naman niya, gumising na tayo dito sa ating katulad kasi niya, no? Ang tagalin mo rin natulog, di ba? Na nakulong ka sa buhay alak at sigarilyo. O ngayon, may paraan pala, no, para makawala. O, sino pa natin umiinom po dito? Kayo po, umiinom natin. Hindi po. 35 years ago. Ano bata pa? Kayo, sir, umiinom pa kayo dati? Wala po kami. Hindi po. Alak po. Matamis. Yung madam. Okay. Kasi, di natin malalaman na isa rin pala yan sa sumisira sa tatay natin. No? Di natin malalaman. So, ngayon, kaya mas nadidinig pa si Michael Pidoso dun sa kanyang mga vlogging. No? Hindi man na-appreciate ng iba, pero nakikita na yung ibang sumusunod, yung marami ng comment, nababasa ko, pinalo lang kita, Sir Michael, okay na yung sugar ko. So, dahil dun, kaya sila lang yung kausap ko, pero yung mga basher, di ko sila kausap. Kasi siyempre para sa kabutihan naman yung ginagawa ko eh. Tsaka sino ba naman ayaw nung ganun. Tatay ko umaga namatay, tapos nanay ko pa may diabetes. Tapos siyempre nakikita ko yung mga tao, bakit ganun pagka nagkakaedad, nagkakasakit. Tapos yun pala, meron palang paraan. Saka yun na nga, mahirap na nga tayo, tapos sasabihin pa nila, kumain ako ng kanin. Pipilit ako kumain ng kanin kaya. Order na pala. Mahirap na nga tayo, tapos magkakasakit pa tayo, edi wala rin. Kung ngayon, yung
mahirap tayo pero yung pera natin, doon natin ilalagay sa pagkain para hindi tayo magkasakit. Hindi maganda. Hindi ko gusto yun ang ganun. Kaya dapat nga walang goal kung bakit mo dapat gawin. Dapat normal pa lang talagang ginagawa. Kasi sino pa naman gusto mo kasakit. Ito na lang, akala ko busy kayo. Luluto na lang tayo. Yes, okay, no? For your information, di po pala, no? Nakapunta na po kami sa bahay ni Sir Michael, no? Kaya yung mga nagsasabi na pangmayaman lang daw ang low carb, no? Dahil po ang nilo kinakain. Ako po, personally, dinalaw po namin si Commander last time sa bandang UP. At nakita ko, napakapayak lang po ng kanilang bahay. Malaki pa po ito, di ba? Malaki pa po itong store na to sa loob ng bahay nila. At yung kung ano yung nakikita nyo na sa mga vlog niya, kung napapanood yun na yun. Di ba? So, isang patunay na pamayaman na ba ang low carb? Hindi. Kasi, mga nagsasabi na pumayaman nagiinom naman sila tsaka nagbibisyo Pero pagka yung kinakain mo kami, sabi nila mahal. Kumusta ka na? Tagal na tayo. Yung pagka, yun nga, pang-bisyo, di wala silang tanong-tanong. Kaya dito po yun. Tama. Kung sabi, pamayaman lang yan, no? Kasi puro kami kinakain nyo. Sila puro diba, Yossi, may Kung ano yung diba? usually lipid profile, ano ba yung mataas sa'yo? Diba? So, we cannot just say, no? Kasi, hindi lang sa health ang na-address kay Michael, kundi yung perspective niya sa buhay. How he thinks, how he see life, no? Na kailangan pala inakalagaan natin. May sinasabi pa ang katawan natin sa ating mga sarili na dapat natin pakinggan. Now, when we nagpabaya tayo, no? Meron talagang mag-react talaga, no? Kumbaga, you are what you eat, my people. Okay. Dok, sama ka na rito. Baka may interview ka, no? Baka may tatanong ka sa kanya. Sino mas pogi sa amin? Yeah, so, usually, ang concern natin noon is, wala tayong idea dun sa ating sakit. Okay? We consulted the doctor, pero bakit hindi gumagana? Bakit hindi nag-improve ang health? Alam niyo, as a physician dati, ang thinking ko noon, to become healthy, you need to exercise. Grabe, nagkamali ako. Yun ang thinking ko noon. I was obese too. Si Michael Tedoso, merong wound na hindi nag-heal for a year. So bakit? Is it mababa ang immune system? Is it, hindi niya alam na mataas yung sugar. So, if we have a condition, kasi pagka mataas ng sugar sa ating katawan, walang nag-i-improve. Yung mga wound natin hindi mag-i-improve. Pag mataas ang sugar ninyo, immune system bumababa. Hindi nyo lang alam yun. Pansinin nyo, pagka nagkakasakit na kayo, usually ang ina-advise ko dyan is, out ang mga sugar. Nag-i-improve mga patient ko. Yun ang maganda na nag-COVID era, yung mga home service ko nun, ni-low carb ko silang lahat. Hindi nila alam, no? Hindi nila alam. Bawal ko to. Wala silang magagawa. Naka-oxygen sila. No? Ito yung mga COVID patient. Imagine mo, home service ako, lumalapit ako dyan sa mga may COVID positive. So, tinuturuan ko sila how to handle that situation. Kasi, puno-puno ang hospital. Nakapila kayo pang 100, 200. So, bago pa kayo ma-confine, ma-admit, marami nang mangyayari sa inyo. Manglalata na kayo ng hihina. Kasi walang ganang kumain. Yung ubo, nahihirapang huminga. You need oxygen that time. Pero, ni low carb. Nakabilis ng recovery, Doc. Yes. Lahat. Kay post-op surgery, ang bilis ng healing. Kita niyo yung kay Michael Tedoso.
yung injury niya for a year. Nung ginawa niya yung 1 meal a day, doon siya na sumikat. Kasi ang hirap gawin ng 1 meal a day kaya. Carnivore pa. Carnivore. Pero when you do it, yung talagang tinanggal mo yung carbs, talagang hindi ka magugutom. Pero may mga aayusin lang tayo kasi hindi pwedeng mag-underweight. Pagka nag-underweight, bumababa din ang immune system natin. So, mas prone yan for infection, bacteria, viral, or fungal infection. So, you need to gain weight. So, inayos natin. No? If you are underweight, 3 meal a day muna. Okay, mag-worry as long as you're going to eat yung proper nutrition, hindi puro process. No? Wag puro process, wag process pa. Real foods. Kahit 3 meal a day, hayaan nyo muna mag-gain kayo ng weight and eventually babalik din kayo sa fasting 2 meal a day doing exercise. Mahirap mag-OMAD pagka nagbubuhat. Pakahirap nun. Okay. Okay? Alright, no? So, maraming salamat, Sir Mike, no, sa iyong napakagandang journey. No? So, sa ngayon ay tuloy-tuloy lang, no, sa mga gusto mag-follow. Ano mo invite mo sila? Basta huwag naman babash, ano? I-follow niyo lang po ako, Michael Tedoso. Ganun naman ulat ng pangalan ko sa YouTube, TikTok, Facebook. Parang ako PP, yung isa, PP, di ba? Saka wala siyang pilitan. Hindi niya pinipilit na, ano, kung gusto niyong mag-follow sa kanya, di ba? Palapakan natin, Sir Michael Tedoso. Alright. So, this time around, no, we'd like to introduce naman tayo. Doc, gusto ko kasama kita rito kay Ma'am. No? Kasi isa siya sa mga talagang umangaling kami sa kanyang matayo na balito ko pagka naanapagok yung kanyang gano'ng kahirap gano'ng kahirap yung masabihan ka na na wala ng pag-asa. Yan. Usually, no, may mga health condition tayo na parang pagka nakausap niyo yung doctor niyo, parang feeling niyo wala nang... Yes, that's the right word. Hopeless. Parang sinabi, hintayin na lang natin. Parang gano'n, no? Hanggang kailan. Sa akin kasi, I want to give you hope. Basta may buhay, may pag-asa, meron lang kayong gagawin. Hindi pa kasi bibigay yung effort. Wala pang effort eh. Nakinig lang kayo, sinabihan kayo nito ganito, forever na yung gamot nyo, forever na yung sakit nyo. Nasabi na ba sa inyo yun? Let us make an effort. Isipin natin, paano kung ma-reverse? Paano kung umokay? Kasi for 4 years, nag-monitor pa ng mga patient, na-amaze ako yung transformation nila. Na sinabi nila, hopeless case, sinabihan na forever na itong maintenance, sinabihan na forever na yung sakit ninyo. Lifetime. But marami ako nakikita nag-improve, nabawasan ng maintenance, natanggalan. Yung mga follow-up, nakangiti na. Si Kuya Gibo, alam niya yan. Mga nakangiti na yung mga pasyente. And isa doon, Yeah, so we would like to ang aming coachee, si Ma'am Jean. Yan, no? Kwento mo, Ma'am Jean. Napakala ko muna. Good morning po. First time ko po ito yung public speaking, so pasensya na kayo medyo kinakabahan. Sana maalala ko lahat ng details. Actually, hindi ako sabihin na testing ito kasi masyadong mabigat yung word na yun for me. So, ang gagawin ko, tatawagin ko lang siyang kwento.
Magkukwento na po ako sa inyo nangyari sa akin. So, I'm 51 years old po. May apat po ang mga anak. 31, 28, 24, at saka 38. Sabi ko kanina, uyak. Yes, okay lang yan. Okay lang po yan. No? Yan yung pinaka-natural na totoong kwento. Hindi scripted. Pero hindi po ako umiyak dahil malungkot ako. Masaya po ako. Yan. Masaya po ako kasi nandito ako. Sabi ko, Kuya Gibo, gusto kong masali sa community na pinaniniwalaan ko rin. So, kaya nagbigay din ako ng time today. 4 years ago po, nagkaroon po ako ng thyroid cancer. Wala po akong bisyo, hindi po ako nagbibisyo. Hindi po ako nag-smoke, never, hindi rin po ako umiinom. So, basta, sabi ko lang doon sa doctor ko, for many years, di ako nagpapacheck up. Sabi ko lang, tara, punta tayo. So, doon pa lagi ako nagkakrad. Sabi niya, check natin, o may bukol ka. O, tapos sabi niya agad, o biopsy. Ito yung biopsy, yun na, cancer na agad. But I thank God, hindi po niya ako chemo or radiation. So, walang binago sa buhay ko. Wala naman po akong bisyo. Hilig na kami kumain, cook, uyat, yun lang po talaga. Together sa family ko, yung mga anak ko, gano'n. Sobrang hilig po namin sa coke. Ako po, mag-isa pa lang siguro mga 1 liter po. 1 liter a day yung iniinom ko. Hindi ako makakain pag walang coke. Talagang kahit anong ulam, basta dapat may coke. Yun. Tapos siguro mga 4 years ago po, parang nahanap si Dr. Grace Rojo online. Kasi gusto ko mag-IF. Parang lose weight lang, parang ganun lang. So, nakasali po ako, nakafollow ako sa kanya, tapos nakasali ako sa mga LCIF na groups. Hindi pa low carb. Low carb po. Hello. Yung mga LCIF na, no? Pero hindi ko sinusunod. Nakikiusyoso lang ako doon sa mga group. Yung mga pumapayap, gano'n, titignan ko lang sila. Parang silent follower po, gano'n. Until po nitong February. I mean, hindi ka naglo-low carb, no? Hindi pa po, hindi. Talagang high carb po. High carb. IF. IF po. For 4 years, naka-IF na talaga ako. The past 4 years. Tapos, dito pong Feb, meron pa pala kasi akong isang blood condition. Meron po akong thalassemia. Genetic po yun na mamana. So, very po kami, anemic, ganon. So, minor lang naman, pero hindi ko pinapansin. So, after po nung tinanggal yung thyroid ko, sabi ng doctor ko, nag-worry ako dyan sa blood work mo, yung blood CBC mo. Hindi ko siya pinapansin. For 3 years, hindi ko siya pinapansin. Bahala ka dyan. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, punta ka sa hematologist. Hindi po ako sumunod. So, nitong February, finally, sinunod ko siya. So, na-diagnose po ako ng may blood cancer. Wala naman ako nararamdaman, kaya hindi ko siya pinapansin. Yung mga hilo-hilo ko before, hindi ko pinapansin. Akala ko po yung anemia lang. So, nagulat ako. Yung sakit ko po is very rare, sabi ng doktor ko, ng hematologist. Parang nga siya, parang maharlig ahim. Pandugong bughaw. Kasi po, bawat test, 60,000, 30,000, kung ano-ano pinagawa. JAK2, MTL, CALR, FISH, lahat po yun pinagawa. Talagang sabi ko, wala palang matitira sa'yo pag nagkasakit ka. Diba? Kasi titignan ako, normal na normal. Walang outside na, walang outside symptoms, gano'n. Aside lang dun sa nahihilo ako. Pero pag nahilo naman po ako, grabe din. Para ko robot, kailangan gano'n ako gumalaw. Dahan-dahan. Kasi umiikot yung mundo ko, nangingitim lahat. So, nung Feb po yan, so lumipat po ako sa oncologist. Yung doktor ko po na yun pala, sabi niya sa akin, hindi ka gagaling unless magpapatransplant ka. Hindi ako nagtatransplant, sabi niya. Pero, kailangan mong uminom ng gamot. Yung tagi 80,000 a month. Pero sabi niya sa akin, hindi ka gagaling dyan. Huwag kang umasang gagaling ka dyan. So, slow down na lang yung cancer mo. Yun po yung sinabi niya. So, siguro po mga July, pumunta naman ako sa oncologist. Yun din yung sinabi niya. 6 hours ko po siya inantay. Nasa labas ako ng clinic niya, hinihintay ko siya dahil maraming pasyente. Pagpasok ko, hindi nang sinabi niya agad. Ay, yan pala yung sakit mo. Sabi niya, hindi ka gagaling, pwede ka magpapatransplant.
Minom ka ng gamot na yon, same po, yung tagi 80,000 na gamot. So, di umuwi na lang ako. Yan. Tapos, sabi ko, try ko pa din. Isang doctor pa, yung transplant doctor naman. So, yung transplant doctor naman po, same din sinabi. Walang bago. Pero, binigyan niya lang ako ng EPO shots para lang po tumaas-taas yung hemoglobin ko. Kasi sabi niya transfusion na daw ako. Mababa daw. So, ayun. Sabi ko sa asawa ko, sabi niya, maghanda ka ng 3.5 to 5 million for your transplant. Oo. Tapos sabi niya, gusto ko, ang donor mo is kapatid, full sibling, hindi pwede yung half, and preferably lalaki. Kasi nga naman, para po hindi nanganak, hindi nag-mens, kumbaga yung dugo niya, solid lang, parang gano'n. Sabi ko, umuwi ako, the whole journey ko po, mahirap. Sino ba naman matutuwa? Dreaded disease yun, di ba? Tapos nalampasan ko na yung isa, ito na naman pala yung isa. Di ba? Sabi ko sa asawa ko, ano na lang, di na magpapano transplant, sabi ko. Kasi wala naman assurance lahat yan. Tapos may nalaman pa ako yung kaibigan ko, mayroon siyang kaibigan, na yung 21-year-old na anak nila, ganito din, same kami ng sakit, they spent 20 million for the transplant, only for him to die, eventually, in a month after nung ano. So sabi ko, pero I'm not discouraging po you, baka mamaya, yun din ang sasabihin ng doctor nyo. You do what you want, pero kung yung ano pong feeling yung makakatulong sa inyo. Ako po kasi talaga nag-decide ako, as of now, sabi ko sa asawa ko, sa mga anak ko, hindi ako magpapatransplant. Una, mahal, pangalawa, wala namang assurance. Sabi ko, kung iinumin ko naman ng 80,000 na yan, just to slow down this cancer, mag-LCIF na lang ako. Diba? Tutulungan ko na lang yung sarili ko. Diba? Tapos, yun, eventually, pero kumakain pa rin ako pala nito. Naka-high carb pa rin ako, salita lang yun. Nag-cook pa rin ako, tapos binawasan ko lang ng konti yung rice ko. Tapos pa-exercise lang. Tapos ito pong October, sumama na yung pakiramdam ko. Di ko na mataas yung kamay ko, tapos bukol-bukol na ako, nararamdaman ko. Di na masyadong makagalaw, pero wala akong pinagsabihan, kahit po sa asawa ko. Sabi ko lang, Lord, magbibili na ba ako? Parang ito na yon, ending ko na yata, Lord, sabi ko. Pero sabi ko, meron ka pa namang binigay, Lord, binigyan mo ako ng katawan na marunong mag-self-heal. Kailangan ko lang siya i-fuel ng tama. Kung gas yung katawan ko, tapos inalagyan ko ng diesel, aandar ba siya ng tama? Di ba po hindi? So sabi ko, sige, try ko to. Ayun, hanggang sa 3 days po, hindi ako nagkanin, hindi ako nag-cook. Nagtataka sila, di ka ba bibiling ko? Hindi, sir ko. Sakit siya ko sabi ko. Tapos, 3 days, nagagalaw ko na ulit yung kamay ko. Natataas ko na ulit, tapos nagbago na yung pakiramdam ko. So, tinuloy-tuloy ko na po for 2 weeks, nag-LCIF ako. Tapos parang one time, may pinanood akong live yata ni Dr. Grace. Tapos parang minention niya na kumuha kayo ng coach. Ito yung mga, parang nag-refer. Tapos nakita ko nga po yung page nyo. So yun, hanggang sa nag-message na ako. Tapos yung una po, kaya rin po ako nagkuha ng coach kasi yung asawa ko nung una, nag-aalala siya. Sabi niya, baka mamaya, mag-pass out ka na lang dyan, di namin alam baka di ka na humihinga. Kasi sabi ko, sige, para manahimik ka, sabi ko. Kasi hindi naman po kayo mayaman, pero sabi ko, sige, kukuha na lang ako ng coach para hindi rin ako naka-DIY. Magawa ko rin ng mas tama. May susundan akong pattern. Di ba po? Tapos yun, nakilala ko nga po si Kuya Kibo, si Doc. Parang after 10 days po yata, pinag-carnivore ako ni Doc. Tapos sobrang naging okay naman po. Yun po yung regarding sa mga bukol. Hindi ko alam kung milagro or what, pero talagang nag 3-day fast po kasi ako dahil may mga nakita ako nag-fast sila na wala. Ang lalaki po dito, everywhere, sa mga singit, sa breast, ang dami po talaga. Malalaki, parang mga chiko, ganon. Tapos nawala, konti na lang natira and nananalig ako na ituloy-tuloy ko lang po ito. Gagaling ako, lalakas ako, hahaba yung buhay ko. And sorry, mahaba po Hindi, you have to floor. Hindi lang po physical yung binago ko. Siyempre, may emotional. Kailangan po matuto tayo magpatawad. Yung mga mahahabang panahon na
kinikim-kim ko, sabi ko, let go ko na yan. Bahala na sila sa buhay nila. Si Lord na bahala sa kanila. Kasi yung mga bagay po na wala akong magagawa. Yung mga dating talagang pinaglalaban ko pa, pinipili ko na yun ngayon. And kung wala akong magagawa, di wala. Diba? Pilipas din lahat yan, kahit ano pa man yan. Amen. And sa spiritual naman po, yun, syempre, madalas naman, pag may problema, nagiging close tayo kay Lord. Yun, nag-reconnect po ako sa Kanya. Sabi ko nga, di ko maklaim na magaling ako eh. Sa inyo pero sa sarili ko, sinabi ko, Lord, alam ko pinagaling mo na ako. Diba? Amen. Claim na natin. Tomorrow is not guaranteed. Pwedeng hindi ko ikamatay yung sakit ko. Malay ko ba kung paano ako mamamatay? Si Lord lang nagbigay ng buhay ko, He will take away. Actually po, may isang doktor ako. Medyo nagalit ako sa kanya. Sinabi ko kay Kuya Gibo. Kasi, tinagtaning agad. Wala pa lang sinabing, ito kaya baguhin mo. Tatlo kayo. Walang nagsabi sa inyong baguhin mo yung pagkain mo kaya. Kung mag-exercise ka kaya, matulog ka kaya ng maaga, magbawas ka kaya ng stress. Wala po. Lahat sila ako, kainin mo yung gusto mo. Parang feeling ko, last supper ko na yun. Yung pala yun. Kaya, ngayon po, yun. Hindi ko kiniklaim sa inyo na magaling na ako. Pero sa amin dalawa ni Lord, alam ko, pinagaling niya na ako. And every time, every morning, pag po dumidirak pala yung mata ko, Lord, another day, another blessing. Thank you po. Grabe, no? Yan talagang tinilabutan ako na yung testimony yun dito. So, katulad very inspiring talaga, no? Tsaka, napakalaga talaga ng support system, no? Kung paano kami mag-weekly ni Ma'am Jean, di ba? Yung weekly natin before, talagang ang haba ng mag-uusap namin, hindi lang tungkol sa low carb, tungkol sa spiritual, kung paano yung mamomotivate, no? Kailangan ganun in a whole. Plus, sabi nga niya, di ba, at lahat tayo nagdarasal. No? Lahat tayo nagdarasal. Pero, hindi natin alam, no? Hindi naman kami magkakilala ni Ma'am Jean before. I don't know her. Hindi namin siya kakilala nito. Pero dahil nagdarasal tayo, no, na baka ituturo tayo na yung palang intervention na para magkikita-kita, and then nandito siya ngayon, nagsasalita, no, ng mga naging experience, sariling experience niya, from someone na hindi na siya binigyan ng pag-asa to someone na unang nagsabi sa kanya habang nagbuhay may pag-asa. Let's all welcome Dr. Brian over to you. Yes, hello, thank you. Hello. Dr. Bryce here, and I want to congratulate you for being here. Kasi alam ko, meron kayong kailangan. And hopefully, maibigay namin yung kailangan nito. And alam nyo, yung mga health issues natin, akala natin medicine. Well, partly, pwede. Pero, meron muna tayong gagawin. Yung unhealthy choices nyo noon, unhealthy lifestyle, why not change it to a healthier choices? Before, lahat ng illness kasi, usually, dati kasi as a physician, we are really trained to treat illnesses with meds. Talagang tinuro sa amin yan. Alam namin, makita namin ang abnormalities sa laboratory, alam na namin kung ano yung bibigyan na gamot. Kung ano yung sakit nyo, diabetes ba, ganyan, may gamot agad yan. Pero ever since nung natutunan ko ang low carb, yung lifestyle na to, hindi agad ako naggagamot. I want to challenge all my patients. If you can change what you eat, if you can change your lifestyle, pwede kayang magbago ang resulta na to. Sa totoo lang, na-amaze ako. For 4 years, namomonitor ko yung mga patient. Bakit nag-i-improve? Once na nag-enroll sa program at tinatama namin yung mali, after 2 weeks, 3 weeks, yung iba nga 1 month. It depends dun sa tao.
Ako, meron ako isang patient. It took us 7 months bago makontrol ang BP. Why? Yung first 2 months, hindi siya sumusunod. Lahat ng advice ko, parang tinatanggap lang, pero hindi niya inaayos. So, palagi may meeting, puyat, ang kain, puro hotel, puro process. So, 2 months, sabi ko, very irregular. Please, if you want to lower your blood pressure, ito yung mga aayusin natin. So, nag-i-start na siya after 2 months. Then, nakita ko may progress naman. Pero hindi pa. Hindi pa ako, wala pang basis how to take out those medication. And then, ayun na, nagbabaon na siya. Lawyer to. Oh. Diba? So, umpisa, matigas pa rin. Oo. Pero nakita niya yung BP niya, very erratic. Pumapalo, 160, 170. May time, bababa, pero babalik ulit. Pero nung sumunod na siya, nagbabaon na siya, nag-lessen siya ng coffee. Kasi, talaga, 8 cups a day. Pero ba talagang lawyer? Hindi naman lahat. 3-in-1 ako. Well, ever since naman, tinanggal na niya yung 3-in-1. Pero, kung magbabago siya, makikita niya yung progress. At I have patients na nag-i-insulin for a month. How can I take off that insulin for a month? 1 month. 7 years siya nag-i-insulin. In 1 month, binago niya ang kinakain niya, binago niya ang lifestyle niya, bakit ko natanggalan ng insulin? And nagpa-repeat siya ng FBS HbA1c. How come normal? Another 3 months, check, normal lahat. Eh, ang sabi nga sa kanya, forever na yung insulin. Yung sakit niya, forever. Talagang mag-maintain ka. For 1 month, tanggal insulin. Another month, oral meds na tanggal. And consecutive every 3 months. So, well, kanya-kanya tayong mga health conditions, kanya-kanya tayong mga journey. Alam ko yung journey niyo, may hirap, may madali, pero you need to be consistent with it. No? Pagdadapa, babangon. Huwag nating hayaan na hanggang dyan na lang tayo. Papabayaan ba natin sarili natin eh? May mga mahal pa tayo sa buhay. Gusto nating makasama sila. So we need to have an effort. Make an effort to do. Yung kaya niyong gawin natin. So, gusto ko sana mag-lecture? Mabilis na. Usually itong lectures all about paano mag-start ng low carb. Okay? Sige. Hindi ko na yan yung video ko. Yung transformation ni Doc Bryce. Nawa na siguro ka din siya. Okay. Ay, yun. Okay, low carb lifestyle. Kasi tanong nila, how to start? Ayan. Eat very few carbohydrates. So, meron yung strict, moderate, liberal. Yung mga hindi naniniwala, you can do the liberal. Tanggalin nyo yung mga processed, sugar food, pero 1 to 2 cups of rice a day. That's 40 to 45 grams of carbs per cup. So, mga nasa 90. O, ano yung mga carbohydrates? Ayan yun. Ang sarap niyan, di ba? Ay. Minsan nga, hindi na natin inunguya yung mga pansit. Dalawa mo yan, lunok. Diba? Doon sa mga mukbang nga eh. Parang hinihigop lang yung... Dire-diretso. Walang nguya-nguya. So, these are carbs. Okay? If you are diabetic, if you have fatty liver, gout, nakakatuwa, no? Nakaka-amaze ako. Tanggalin ng carbs, ang daming na-address. Yung gout, sugar, yes, arthritis, yung fatty liver. Eto lang yun. Okay?
So sa low carb, what you will eat, protein, vegetables, ito yung mga above ground, fats, some fats. So olive oil may fats. Avocado has fats din yan. And coconut oil. There. So when you cut carbs, sugar, nag-stabilize, insulin level drops, bakit easier to burn fats? Alam niyo, pagka mataas ang insulin, nag-i-store sila ng fats. Pag mataas ang insulin nyo. So pagka nag-level natin yan, napababa ang insulin. Paano bababa ang insulin? Pagka walang high sugar. So paano sa tataas ang sugar? Sugary food, sugar drink, mga processed food, meron yan. Sad to say, halos lahat ngayon, puro process ang kinakain. Sarap eh. No? So, yung satiety increases. Kaya nga si Sir Michael, ba't nag-OMAD? Tinanggal niya yung mga carbs, tinanggal yung sugar. Kaya nakaya niya mag-OMAD. Okay. Number 1, eat whenever you're hungry. Chew food 20 times or more. Ito yung mga mali sa mga naglo-low carb, nagkikito, carnivore. If you're going to chew it 3-5 times lang, hindi kayo mabubusog. So you tend to get another serving. Sabi nito, eat whenever you're hungry. Okay, nilulunok na lang. Yan. Kaya nasasobrahan sa protein. You need to chew it properly. Okay. So, how many carbs? So, ito, moderate. You can do the moderate, 1 cup of rice a day, pero lahat ng mga processed, tinapay, tanggalin nyo na. Inaalaw ko yon dun sa mga hindi kaya. O yung mga nag-hatak na hindi naglo-low carb, pwede kayo mag 50 grams or 100 grams. Okay, pwede naman yun. Unti-unti nyo. Then, makikita nyo kasi yung changes after a month or 2 months. After 1 month, lumuluwang ang damit. After 2 months, lumiliit ang tiyan. Okay? Dati ako obese. Laki ng tiyan ko dun. Okay? So, ano yung iinumin natin? Water. Primary na iinumin natin talaga is water. Yung coffee, tea, cocoa, these are concentrated fluids. Pag concentrated fluids, ibig sabihin may kulay. Okay? If mas marami kayong concentrated fluids na naiinom, better stop. Mas maganda, water. Okay? Madalas mga Pinoy, pagka hindi uhaw, hindi umiinom. You need to drink kahit hindi na uuhaw. Meron po tayong, how much daw? Kailangan yung timbang. Hindi porket 4 liters, kasi kinumpute sa isang tao, yung timbang niya, 4 liters. Lahat puro 4 liters, 3 liters, or ano. Sa timbang, paano kung maliit ka? 40 kilos. Paano kung ganun? Compared sa mga 80 kilos. Ibang volume na. Okay. Napakasimple, napakahirap. Napakasimpleng i-avoid. Tingnan niyo yan. Diba? Sabihin sa inyo, bawal to. Bawal sugary food, processed, fast food, starchy foods. Bawal. Pero ang hirap gawin yan. If you are craving with these foods, kahit na anong advice sa'yo, hindi nyo magagawa. Pero if you have illness, ito yung pagka mga walang sakit. Pero pagka may mga sakit, pipilitin nyo yan. Diba? Gusto yung kumaling eh. Okay? So, what are the benefits of low carb? Weight loss, satiety, no need to count calories kasi mayroon natural caloric deficit. Okay? Then, eto. You can reverse the type 2. Pero pagka may mga health condition, need proper guidance. Pwede kayo magkamali. Yung napapanood ninyong na ICU, na hospital, walang guidance po yun. Sariling sikap yun at mali-mali mga ginawa. Okay?
So, how to start lifestyle modification? You start with the nutrition, exercise, water, sunshine, yan. Temperance, ito yung mga bisyo, mga unhealthy hobbies. Okay? Okay. Well, you cannot out-train a bad diet. So, ang 40 minutes na stationary bike, 400 calories lang binaburn. Isang meal sa fast food, 1,177. Usually, 3 times a day kayo. So, nasa 3,000 plus calories. Imagine mo, 400 lang yung namaminus. Once a day lang kayo nag-exercise eh. Unless, 24 hours kayo nag-exercise. Diba? So, ito yung thinking ko noon. Pag mag-exercise ako, mas magiging healthy ako. Wrong. Kailangan ayusin nyo yung kinakain ninyo. Plus, syempre, kailangan may exercise. Okay? So, hindi ma-exercise ang mga maling kinakain. So, you need to focus on real foods. Exercise. 150 minutes per week. So, usually mga 20 minutes to 30 minutes a day. So, kahit walking lang, enjoy exercise. Kaya yung iba, hindi nagtatagal. Gusto nila, yung mga nakikita nilang tumatakbo, gusto nila sila din tumatakbo. Kaso hindi kaya. So, if you are sedentary, start muna kayo walking. Enjoy. PSSP. Ano yung PSSP? Walking. PSSP. Pasway-sway. Okay? Sa mga children, they need 60 minutes activity, exercise per day. So, sa panahon ngayon, ayaw nating palabasin mga bata. Meron ako isang parent ayaw niyang madapa. Parang nung panahon natin, di ba? Galit na galit. Palagi nasa labas yung mga... Oh. So, kung hindi natin gustong palaruin sa labas, mag-join sa mga sports. Badminton, volleyball, basketball, table tennis, any sports na pwedeng isali niyo sa school naman, libre yan. Pasalihin niyo. Okay? Oh, yan. Ito ang difference naman. Ito yung muscle yan, mga muscle. 40 years old, very active. Biking, running. 40 years old. 74 years old. Sedentary. Puro taba. 74 years old. Active. Walang difference. Huh? 74, eto 40 years old. Walang difference. Yes. Correct. Tama yan. Alam niyo bakit? When you age, habang tumatanda, we need to do strengthening exercise. Why? Para tumibay ang buto. Huwag na kayo maniniwala, gatas, titibay buto. Sige. Ang tagal-tagal na umiinom ng gatas, bakit mahina pa rin ang buto? Dahil walang exercise. You need to do lifting exercise. Pagka tumatanda po tayo, no? You need to focus on the legs. Para balance. And pagka natumba, walang fracture. May cushion pagka may muscle. Okay? Tapos, bihira yan matutumba kasi kung na-squat nyo yan, nagla-lunges kayo, titibay ang buto nyo. We have patient cancer, breast cancer. Ang problem niya pagka na-chemo or na-radio, yung buto humihina. So sa lahat ng mga patient na na-chemo, siya daw ang pinakamaganda ang bone mass density. Why? Nag-i-squat, nagbubuhat ng dumbbell. Tuwang-tuwa ang kanyang oncologist. Okay? Hindi na po yung
senior, hindi na nag-exercise? No. Kung sinabihan man kayo ng may nag-advise sa inyo na hindi na dapat kayo nag-exercise, they are wrong. Kung ano lang yung kaya ng squat, pwedeng body weight ng squat na. No need for weights muna. Kasi sedentary, hindi nyo pwedeng gayahin yung mga nagbubuhat. Okay? Pero start now, 3 times a week, mag-i-improve yung lakas nyo. Okay? So, that's exercise. Ang next, water. Ito yun. Paano nyo kukunin yung fluid intake nyo? Sige. Pounds, yung weight nyo in pounds, divide nyo lang sa 2. Kung ano yung lalabas doon, unit is ounces, i-convert nyo sa liters. Yun yung amount ng fluids per day. Okay? So if ever mag-electrolytes, kung matagal na kayo naglo-low carb, yung electrolytes na may inom, kape, sabaw, mga fluids, ima-minus nyo sa 1.5, yung matitira, plain water. Sunshine. Gusto nyo matulog, masarap, you need sunshine. Natural yan. Okay? Do, tanghali niyan ha. 10 a.m. Okay, 30 minutes lang. Well, kung yung iba, sa umaga, early morning sunshine, usually mga 7:30, 8, pwede na yan, tapos 30 minutes. Depende rin sa tagal, sa skin color. Kung lighter, mas mabilis. Pag darker, mas matagal. Tingnan niyo, dark na dark ako. Babad ako sa araw. Yan yung vitamin D, yung sunshine. Oh, ayaw niyong gumastos, may oral. Pagka hindi naaarawan, vitamin D. Pero, siyempre, ayaw natin gumastos. Natin yan. Oh, yan yung masyadong hindi pinapansin. Gustong kumita. Okay? Negosyo. Trabaho. Kahit alaunan na madaling araw kasi hindi pa tapos. Trust in God. Do not forget. Hiram lang ang buhay natin. We owe all of this to our Lord. At hindi talaga natin madidecide kung kailan tayo kukunin. Healthy nga. Tapos, kinuha na agad. May iba, hindi talaga natin alam kailan talaga. So, make socialization. Huwag din kayo Although, ako, nung sinabihan ako may sakit, kahit obese pa ako. Yes. Nag-less lang ako ng 10 kilos. Ang sabi sa akin, may cancer ka ba? May sakit. Pero obese 1 ako. From obese 2, obese 1. Okay? So, wag niyong yung root problem, ayusin niyo muna. Kasi kung madali lang naman ayusin yung panglabas paano kung bulok yung sa loob? Eventually, yung pinaayos yung pinaganda nyo, magiging bulok din. You need to first focus sa loob. Within. Lalabas din yan. Magiging, mapapansin kayo. Uy, yes. Mag-appear din yun. Huwag lang kayo, kahit sinong tao appearance pa rin ang iniisip nila. Appearance. Ayaw nilang masabing ang pangit nila. Okay? Pero kung naramdaman ninyo yung healing, naramdaman niyo yung lakas, kasi nung obese ako, ang hirap maglakad. Pero nung nag-low carb ako, grabe yung energy. Imagine mo, nag-Ironman ako sa Malaysia. Ironman, that's 3.8 kilometer swim, 180 kilometer bike, then 42 kilometer run. Ginawa ko po yun sa Malaysia. In one day, 13 hours. Pag uwi namin ni Mrs.,
ang tawag sa mga bata, field trip. Walang pahinga. Pagdating ng bahay, diretso na ng bus, aalis na ang field trip. Alam niyo naman ang field trip, di ba? So, bakit may energy pa ako na mag-field trip nun? Yun ang lifestyle. Yung iba niyan, talagang plakda na, matutulog paghapon. Pero syempre, kailangan natin ng time din sa mga kids. Kung hindi, kawawa naman yung mga anak natin. Okay? So, you need to adapt. Yes, mag-i-evolve po talaga kayo. Sa umpisa, mahirap. I know. Parang, ang hirap ng pinapagawa ni Doc. Ni Kuya Gibo, ang hirap. Parang hindi po kaya. Kaya kami nandun, we will give you motivation. Pagka tinuloy nyo, nasa kabilang bakod lang eh. Hindi lang kayo, sumisilip lang kayo, pero ayaw nyo pumunta. Pero once na nandun na kayo sa kabila, doon yung mararamdaman yung mga nararamdaman ng mga nag-heal. Doon yung makikita, yung pagka nakikita nyo yung mga live namin, merong mga patient kami, grabe ang kanilang sinishare. Doon yung mararamdaman, ay, eto pala yung naramdaman nila. Kasi naramdaman ko siya nung tinuloy-tuloy ko. Then, 1 month ako, weak, mahina. Nung nag-start ako, 1 month. After 1 month, nagugulat ako. And sa isang not very athletic person, hindi ako athletic person. Nung nagawa ko to, joining mga triathlon, excel ako sa mga ka-age ko. Nagte-third, second, or first. Na hindi ko ma-imagine yan. Okay? Adapt and evolve. Be the best version of yourself. Thank you. Thank you so much, Dr. Brian Castillo, no? Sa mga siyempre, hindi pa nagla-lunch kayo iba, no? At lahat ba magpapakonsult? Okay, no? So, habang nag-iintay, you can order na po sa ating lunch, no? Pwede kayong order. Then, agad po ang magiging, magiging procedure. Mamaya siya, nilipat na po yung Doc Brian. So, kayo ba yun? Yung sabi niya, magkita tayo. I'll find a way, you know. Oo. Grabe, ang tagal na nun ah. Medyo pa, ano Dito Tapos po medyo po mas pagano na lang. mas Okay, no? simple. Kung kanina ka po. Tapos sabi meron akong tungkol yun. Oo, para grabe. dito, yung mga question niyo po, kay Doc Kita Brian tayo Castillo. sa wakas. Okay? So, Sabi ko sila ako si there you go po. Kasi she'll be leaving for state 21. Both of you. Sige po, umorder na po kayo. Okay. Yung order na po muna, yung mga nagugutom na. Okay? Kumuha na kayo ng kumuha. No? Lahat po po ganyan, bayaran rin. Ito yan. First was in Bacoor, supposed to be. Hindi ko pinakapunta ng Bacoor. Okay lang yan. Tapos sabi, meron pa kami. Just this, hindi na masusunod. Kaya we prepare. Taga saan po kayo? Marikina Heights. Marikina. Okay. Grabe, dito pa tayo nagkita. Ma, siya yung nakita ko sa Subic, doon nagte-training. Kasi ba? Grabe, parang subukan niya. Ano pa? Ano siya si Alden? Oo. Lakasan nyo ang hek. Si Alden? Wow! Ilaw lang again! Alden! May fans club si Kuya Gibo. Fans club. Kuya Gibo may fans club pa pala rito Saan ako maagal?
Mamaya po may mga t-shirt kayo, may mga regalo po kami sa inyo. Fans club pala si Kuya. Okay? Dito tayo. Ay, si Mami! Opo. Oo. Tanong ko lang. Sige, order mo muna kayo, tapos siyempre, mag-hintay tayo ha, i-expect yung consultation. Ito, habang nag-hintay, kukuhan muna tayo ha. Ay, gasto. May gusto ko itanong, Kuya Dito. Sino po yung pumunta dito Cellphone ko. na may sakit? Ayun, May nararamdaman si Mami. Ano sakit mo? Ay, kayo po. Mami muna, ano po ang inyong sakit? Anong stage po? Magpapacheck up po kayo kay doctor. Yan. So, paano nyo po na-discover ang low carb? Sa low carb po. Nanonood na po kayo sa amin. Naglo-low carb na po kayo. Mga gano'n na po katagal. Bago po pa po kayo